dear beloved, Boss Mike Cervera. Yo! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan ko, nako, masakit sa ulo ito. Alam nyo yung mga DDS na Class E. Tatakan na nga natin sila ng Class E. Dahil yan naman na yung mga naniniwala kay Sara Duterte. Mga Class E. Ay, dominante daw mga kababayan yung mga Class E na yan eh. Ang mga naniniwala kay Sara Duterte. Eto na nga ho, etong lipiste. Mga kababayan ko, dinemanda na ng DOE. Kaya ngayon, malaking problema ng anak ni Lauren E. Ala paano na ngayon to Nako, yan ang sinasabi ko mga kababayan ko. Tila yata nila yung mga kababayan, masyado nyong ina-underestimate ang Pangulo. Ang Pangulong Bongbong hindi kumikibo yan. Magugulat na lang kayo. Yung hindi nakibo, may resulta yan. Kita nyo naman, nananahimik lang. Kung hindi kayo magtatakbuhan, kung hindi kayo magsisipagtakasan, kulong kayong lahat dyan. Kaya itigil nyo na yung sinasabi nyong bangag, weak leader, mahina. Kalokohan lang yan. Yaan ay nilikha lang ng inyong kabobohan. Kaya mga DDS, Class E lang kayo. Kami yung Class A. Ayaw nyo bang sumali sa mga Class A? Kung Class E kayo, panindigan nyo na yan. Mga putang ina nyo. So, eto na mga kababayan ko. Nako, matindi ito. Silipiste ho, mga kababayan, nagka-peste-peste na. Sapagkat mga kababayan ko, dinemanda na ho ng Department of Energy. Dahil nga daw po rito sa mga kickback dito sa Laway-Laway Project. Ano ba yung Laway-Laway Project, mga kababayan ko? Ito po yung mga prangkisa na di umano'y pinagbebenta niya. At pinagkakitaan ho ng bilyong kwarta. Putik na yan, mga kababayan. Ang sarap talaga, no? Eto na mga kababayan. Nako, pakinggan nyo ho. Opo. Pero bago natin tumpisan, mga kababayan ko, sana, nakapag-like ho kayo, nakapag-share ho kayo. Sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, mga kababayan, konting-konti na lang, magti-300,000 na tayo. Parang kailan lang ho, Samantalang dati, nasa 20,000 lang tayo, 5,000, 3,000, inaapi ng mga malalaking vlogger. Ngayon mga kababayan ko, hindi na ganon. Dahil ngayon mga kababayan magti-300,000 na tayo. Konting-konting kembot na lang yan mga kababayan, mag-1 milyon na tayo. Kaya ano pang ginagawa ninyo? Ay sumali na kayo, kasama kayo sa magiging 1 million followers natin. Eto na mga kababayan. Pasok! Pakinggan natin. Inireklamo ng Energy Department sa Justice Department ang solar company ni Congressman Leandro Leviste dahil sa kabiguan umanong tuparin ang kondisyon ng mga prangkisa nito. Ang reaksyon ni Leviste sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Ayan, ang sinasabi ko sa inyo. Alam nyo kasi ganito mga kababayan. Alam naman nila na may nagawa silang kasalanan sa bayan at sa gobyerno. Kaya ngayon, ang ginagawa ng mga ito, style ito. Yung inuunahan nila ng kunyari, sila daw ay galit sa korupsyon. Sila daw ay galit sa mga kurakot. Pero ang katotohanan, mga kababayan, silang talagang tunay na mga kurakot, na mga magnanakaw. Silang tunay na mga nang abuso sa kaban ng bayan. Nako, mga kababayan ko, huwag kayong magpapadala dyan. Maraming ganyan. Kaya ngayon mga kababayan, kung ano-anong mga kadisperaduhang hakbang yung kanyang ginagawa. Para mga kababayan masabi na siya ay malinis. Yung pala mga kababayan, may kasong nakaamba dyan.
Para nga naman hindi masira ang pangalan. Kailangan magbabait-baitan. Kailangan, kunyari, kontra sa corruption yan. Kailangan, gusto niya, mga kababayan, managot ang may mga kasalanan. Pero ang katotohanan, siyang tunay na may kasalanan. Kaya kung sino-sino na lang ang binabanatan, ang huli mga kababayan, yung programa ni Pangulong Bongbong Marcos, ilang beses na nating natalakay yan. At ngayon, kasagutan, si Ralph Recto, kung ano-ano yung mga binibintang. Ganon talaga mga kababayan ko. Kung sino ang malapit sa Pangulo, siya nilang babanatan. At kapag ka mahina-hina ka, syempre, ang kapalit niyan, siguro, hinahanap niya yung maabsuelto siya sa alam niyang kasalanang ginawa niya. Mga kababayan, bilyon-bilyon ang kinikbak. Siya naman kayo nakakita ng ganyan, mga kababayan. Pakinggan natin, ano nga ba? DOE versus Solar para sa Bayan Corporation, yari ka! Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang nagpunta sa Department of Justice para magsampa ng reklamo laban kay Batangas First District Representative Leandro Leviste at magsusumbong na naman sa nanay niya. Mamasboy ito Oo, mamasboy ito mga kababayan ko. Sumbong na naman sa nanay. Sabihin na naman niya, Mami, hindi ko na kaya ito. Taloy. lima pang personalidad. Sa complaint affidavit, sinabing hindi umano tinupad ni Leviste ang mga kondisyon sa prangkisa nito. Ang tinutukoy ng DOE, ang 25 years na prangkisa na ibinigay sa Solar para sa Bayan Corporation, kung saan daw chairman, president at CEO si Leviste. Kita nyo, binigay ho ng gobyerno natin yung prangkisa. Laway-laway lang ho puhunan. Isipin nyo maigi. Binigyan ka ng prangkisa, laway-laway lang ang puhunan sa pangako na magdi-deliver ka sa taong bayan. Nung naramdaman mo na mukhang malulugi ka na, kaysa malugi ka, ibinenta mo para kumita ka ng bilyon. Ganun katindi. Oo. At naibenta nga daw, siya nagngangalang MVP. Oo. Ito hong prangkisa na nagkakahalaga na tumatagingting ng 30 bilyon. Humigit kumulang. Humigit kumulang 30 bilyon. Bilyon! Bilyon. Baboy. Bilyon. Hindi ho manok baboy. Bilyon mga kababayan ito. Matindi mga kababayan. Matindi. Ibang klase Ibang klase ito. Tuloy. At director naman ang lima pang ibang personalidad. Nako! Ayon sa DOE, sa prangkisang ibinigay sa korporasyon noong 2019, magtatayo at mag-ooperate ito ng pagkukuda ng renewable energy sa mga live at underserved na lugar sa bansa. Ano nangyari? Sa pangako na yan. Saan daw na marerevoke ang prangkisa kung hindi makapag-ooperate ng tuloy-tuloy ng 2 taon. Kita nyo? Marirevoke daw ang prangkisa kung hindi mag-ooperate ng tuloy-tuloy na 2 taon yung kumpanya ni Leviste. Ano nangyari ngayon? Ano nangyari? Bakit nakapagawa pa ng paraan? Ng tuloy-tuloy ng 2 taon. 7 taon na raw ang lumipas pero hindi umano nakasunod sa kondisyon ng respondent. Nako, yan na nga sinasabi ko. 7 taon ho, hindi nakasunod si Leviste sa kontrata na pinag-usapan. Kita niyo yan mga kababayan ko. Sino ho ang naisahan? Tayo ho yun. Tayo ho yun mga kababayan Imbis ho yung na-kickback na yon, yung kinita niya na yun na humigit kumulang 30 bilyon, para sa mga Pilipino na sana yon, napunta pa sa kanya mga kababayan. Bakit ko nasabi? Pwede naman pala na diretso na sa gobyerno, bumili ng prangkisa yung nakabili sa kanya. Ang nangyari, eto yung prangkisa, laway-laway lang. Tapos yung prangkisa, nakakita ng oportunidad, pwede palang ibenta ng 30 billion kaya binenta niya. Kasi hindi niya nga talaga kaya na i-deliver yung kanyang pinangako, mga kababayan. 7 taon na pala na tuloy-tuloy, walang pakpuknat na hindi na nakakapag-deliver sa kanyang ipinangakong serbisyo sa taong bayan.
Napakawalang ya talaga. Oh. Sabi pa ng DOE, wala umano itong proyekto pero nakapagbigay naman umano ng renewable energy sa ilang kumpanyang nasa ilalim ng Solar Philippines Power Project Holdings Inc. na 100% na pag-aari ni Leviste. Oh, 100%. Meron siya nga sinasabi na doon daw sa isang kumpanya. Wait lang, mukhang hindi naman yata yan yung kumpanya na nakakontrata sa gobyerno. O, alamin natin. Sabi naman ng DOJ, pag-aaralan pa ang reklamo ng DOE at kung may sapat na batayan, Nako. ay magsasagawa sila ng preliminary investigation. Sabi naman ni Leviste, kapansin-pansin na ang pagsasampan ng reklamo sa DOJ ay sabay sa resolusyon ng Batangas congressman laban sa kanya. Oy, wait lang. Wait lang. Baka naman kasi inunahan mo lang. Style nyo yan eh. Inuunahan nyo yung mga tao na naghahabla sa inyo para ang lumabas, feeling biktima kayo. Ganun yun, no? Parang si Sara Duterte lang yan. Tama, mga kababayan ko. Oh, ano masasabi nyo rito? Nako, mga kababayan. Sige lang na sige. Yariin nyo na yariin. Nako po. So, yun mga kababayan, paki-comment na lang ho yung inyo hong mga opinion at pananaw ng mabasa ho natin. Opo, ano, para baka sakali po makakuha po ho tayo ng ibang mga opinion, pananaw na matututunan po sa inyo pong lahat, mga kababayan ko. So muli, ako po ang inyong lingkod. Wala na pong iba, mga kababayan. Bago tayo maghiwa-hiwalay, opo, ako po ang inyong lingkod uli. Ulit-ulit, Boss Mike. Oo, Mike Cervera po. Oo, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.